Ayan, good day, Miss Gladys. And sa lahat po ng listeners namin ngayon na nakatutok sa livelihood to the lively you. So ngayon makakasama po natin si Miss Gladys Bueno at matututo tayo sa kanya about sa pagiging isang mabuting entrepreneur and matututunan din natin kung ano nga ba ang mga nangyayari or paano nga ba pinatatakbo ni Miss Gladys ang kanyang negosyo. So, welcome po Miss Gladys sa aming show. Thank you sa pagpapaunlak sa invitation para ma-interview ka ngayong araw. Ayan, magandang hapon yan sa lahat and also thank you for inviting me. Ayan, so meron lang po kaming mga few questions sa sa'yo at unang question na nga dyan is pwede po ba kayong magpakilala? Ilang taon na rin? Kung pwede namin malaman. Sige. Ano po ba yung negosyo ninyo na pwede nating ma-share sa ating mga listeners? Okay. Yan. Salamat, Ms. Jessa. Ako po, si Gladys Bueno, 29 years old. 9 years ako as a full-time employee sa isang RPO company sa Makati. But then, nagkaroon tayo ng pandemic. So, maraming binuksan na opportunities yung pandemic. Hindi lang sa negative side na nagkaroon ng mga health concerns, pero sa business side, ayan, malaki yung naging impact ng pandemic. And also, during that time, nagkaroon ako ng influence, especially yung tita ko, in-influence niya ako to start up my own business, yan, which is related sa printing. Ito nga po yung Pearl Skin Direct Printing Service, located in Pandi, Bulacan. So, 1 year na po yung business namin and ayun, tuloy-tuloy pa rin naman siya sa awan. So, yung inyo pong negosyo ngayon is printing services po siya, no? Ano po yung mga materials na kadalasan na ini-imprentahan natin? Oo. Direct printing kami. So, marami kaming ini-imprentahan mga items. Mostly is yung beauty packaging, cosmetics, yan. Kung familiar kayo sa Rejuveset, yan yung nauso. Mga beauty products, yung label sa glass, sa mga tube, yan, toner bottles, cream jars, pouch, yan, serum, yan, and marami pang iba. So, yun. We're not limited sa cosmetics, but mga iba-ibang klase ng bote, yan, promotional items pwede din, yes. So, tama ba? Meron kayong mga workers na sila yung nag-print? Yes. Actually, manual ang ang process ng ating printing. So, manual na screen printing ito, no? Yes. Direct on item talaga yung. Ilan po ba yung mga workers na po ngayon sa inyong negosyo? Mga 10 yan. Mga 10. And then if you don't mind po, kung pwede lang namang malaman, sa isang week po kaya, magkano po ba yung kadalasan na kinikita ng ating week po ba ito or a month? Ganyan. It depends din kasi sa hindi kasi natin walang fix. Depende sa mga dumadating na tanggap natin ng work. So, pero sa ngayon, kasi sabi niyo kanina, 1 year pa lang, no? Nung negosyo natin na direct printing na. So, parang nandun pa tayo sa stage na medyo starting pa lang talaga. Oo, hindi pa siya ganun ka bongga. Pero dahil nga dyan ang
hindi lang ito yung kasi yung negosyo natin no? Tama. Tapos, nag-work until now, ba, Miss Gladys, working ka pa, employed ka pa rin? Sa Makati, yes. Habang work from home tayo. At the same time, may own business na rin namin na manage. Paano mo nagagawa na pagsabay-sabayin yung mga yun? Siguro time management. Kasi work from home tayo dun sa full-time natin. So, may time pa rin tayo para makapag-handle and manage dun sa ating business. Yun, which is kagandahan ng may sarili ka, hawak mo yung oras. You're not limited to the 8 to 5 shift. Diba? So, yun naman. Maganda. Nag-start kasi yung work from home na pandemic time. Tapos dun din nag-start mo. Oo. In a sense, parang naging somehow blessing pandemic. Kaya pala natin pagsabayin. Tama. And to start a business at the same time. Kasi kumbaga, yun nga, pwede tayong maging employed na wala doon sa office, na nasa bahay lang tayo. Actually, mas marami kang magagawa na hindi ka lang nakakulong sa opisina. Yun. So, Miss Gladys, kung merong mga characteristics ang isang entrepreneur para maging isang successful entrepreneur, ano ba itong mga good characteristics that you want others to know? Bilang isang entrepreneur, siguro una, kailangan mo ng tiwala sa Panginoon. Pangalawa, lakas ng loob talaga. Kasi hindi ka mag-start ng business just for the sake na kikita ka, kasi susugal ka, hindi palaging panalo. Yun din laging naalala ko na influence sa ng tita ko na bilang isang business employer, susugal ka, hindi laging ang hanap mo ay kumita. Siyempre, pangatlo, ang dapat hangad mo makatulong din sa iba. Hindi lang puro income, but to benefit din yung others with your business. Yun. Ganda yun, no? Yung makatulong ka rin sa iba. Kasi usually, ang mindset na, siyempre, lahat naman tayo gusto. Pera. Ganyan. Kumita. Pero, katulad nga ng sinabi mo, so, ibig sabihin, hindi pwedeng magnegosyo yung mga Oo, kasi kapag nalugi ka agad or natalo ka sa isang business mo parang subok, hindi ka nasusubok ulit. Diba? Tama naman. Kasi, kumbaga, kailangan risk taker ang isang entrepreneur. Pag mahina ang loob, siguro hindi pa time para mag-start siya ng business kasi hindi niya pa kayang mag-business. At pangalawa, sabi mo is makatulong. Yun, maganda rin yun. And may other characteristics ka pa ba na gusto mong i-share, Ms. Yan? Siguro dapat hindi ka tumitigil na mag-explore. Yan. Hindi ka nakastick sa kung ano lang yung alam mo. Yan. Speaking of hindi dapat tumitigil mag-explore, bukod sa business mo ng direct printing, may other businesses ka pa ba, Ms. Yad? Yes, actually, I joined multi-level marketing na business, which is food supplements naman. Yan, which is about health. Yan. So, nag-avail din ako and also ako din mismo gumagamit ng mga products. Yan. So, fully herbal. So, maganda to.
So, yun yung sinalian ko. Na baka gusto nyo rin i-try kasi hawak mo yung oras mo. And also, dahil health issues, sabi nga, health is wealth. So, mas better din. Nabigyan mo din pansin yung health mo. Ayan. Ayun. Next question, Miss Vlad. Since, yun nga, business owner tayo, ano yung mga kadalasan na problema na kinakaharap ng ating negosyo? Like, sa business mo, sa direct printing services, ano ba yung mga kadalasan na problem na kinakaharap mo? Napakadami actually. So, first niyan, handling your clients. And kasabay nun, syempre kung yung clients mo, maraming demands, maraming requirements, may hinahabol na deadline, yung mga rush, yan. Tapos kapag marami silang gusto na dapat ma-meet mo within their deadlines. So, napakahirap. Tapos, pangalawa, kapag meron ka ng results or may deliveries na, tapos may feedback sila, may mga reject, whether sa pag-print or sa handling or sa maraming bagay. So, basta kapag nagreklamo sila, wag mo sabayan. Siyempre, kailangan ma-handle mo pa rin ng maayos. Kailangan mong ma-replyan lang sila. And to come up with a way na maayos. Hindi yung sasabayan mo sila. Kasi lahat naman ng problema may solusyon. Yan, lalo pag galit na sila, ang hirap talaga ipaliwanag kasi hindi naman lahat ng output or ng production ay 100% pulido. Yun. Since yung ating mga customers ay may demand na kailangan natin ma-meet, may mga instances ba na kumbaga nag-no ka na hindi kayang ma-meet yung mga demand niya? May mga ganun bang instances na nag-no tayo sa customer? Ano yung mga kadalasan na reasons ng pag hindi natin sa mga demand ng customer? Pag hindi, siguro kapag masyadong hindi ideal or hindi mo talaga ma-provide yung gusto nilang requirement. For example, ngayon dumating, bukas agad yung deliver, tapos sobrang dami ng requirement sa design, yung mga ganon. Yung mga sobrang hirap, tapos yung mga kagaya nun. Yan. For example lang yan. Alam natin kung ano lang yung kaya natin provide. Kasi malalaman mo naman kung kaya mo i-handle or i-meet yung nila yung demand. Or hindi. Problem, suggest ka sa isang client and then in the middle ng production, biglang hindi pala kaya, magiging bigger problem pa siya imbes na sana na solusyon. Yeah. Last question, Miss Gladys. If meron kang gustong i-share sa ating mga listeners na pwede nilang magamit as an entrepreneur or pwede rin about sa buhay, sige, yan, na pwede nilang magamit in the future kung mag-start silang magnegosyo, ano ito at bakit? Siguro ako, masuggest ko lang yan sa mga nakikinig at sa mga may plano na gusto rin na mag-start ng business nila. Huwag kayong matakot sumubok. Subukan nyo yung mga bagay kasi hindi natin alam kung kayo na pala yung unang mag-start ng magbo-boom na next trending business, hindi lang sa online, yan, but sa business, sa world ng business. So, ayun. Subok lang na subok, and syempre, lakasan lang yung loob talaga. Yun talaga yung pinaka-importante para manalo tayo. Yan. Yan, napakagandang message. Huwag matakot sumubog para manalo. Yan. Thank you very much, Miss Gladys, sa
mga natutunan namin sa'yo, and surely yung ating mga listeners ay maraming natutunan, and I hope hindi pa ito yung last na makakausap ka namin, and yun, may mga next times pa na pag sa susunod na ma-interview ka namin ay mas lumago pa ang iyong business. Ayan. Thank you Ayan, very maraming much. salamat sa oras and sa pag-invite. Thank you so much.